Nung ako po ay bago-baguhang pari, naka-assign po ako sa katedral dito po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At pag wala po ako misa, ako po ay bumababa, pumapasok sa opisina ng parokya. At pinagmamasdan ko po yung mga tao na dumarating na nakikipagtransaksyon sa aming opisina. Nung minsan, ako po ay nasa opisina, napansin ko merong isang lalaki, malaki ang katawan, matipuno, may itsura naman, ang ganda ng sinusuot, kinakausap ang aming sekretary. Nakinig po ako. Ano ang gusto niya? Nagpapalimos po. Kaya naman po ako, pakialamero, lumapit at ako po ang nakiusap. Tinanong ko, Kuya, anong gusto mo? Father, kahit magkano lang po, konting tulong lang po, humihingi ako sa inyo. Sabi ko po sa kanya, Kuya, may mas maganda akong ibibigay sa iyo. Ano po? Trabaho. Ayaw mo araw-araw, pumunta ka dito sa simbahan, magwalis ka, maging sakristan ka namin, so sweldohan kita. Ito pong lalaki na pailing. Bakit ayaw mo? Sumagot po, Father, ayaw ko pong pinagpapawisan eh. Nabigla po ako. Bakit naman? Sabi ko, Father, ayaw ko pong nalulukot yung polo ko. Kahit magkano lang po. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, alam mo Kuya, kahit kamay mga pare, kailangan muna namin magmisa, magsalita ng 1 oras bago din kami sweldohan. Ang swerte mo naman, wala kang gagawin pagkatapos bibigyan kita ng pera. Habang nagsasalita pa po ako, aba, iniwan ako, ayaw masermonan. Pero hindi po ba yan lang ang bagay ng mga taong tamad? Amen? Yan ang pinapaalala sa atin sa Ebanghelyo. Pagalitan natin, pagsabihan natin, pangaralan natin ang mga taong tamad. Baliktad kasi tayo minsan eh. Kung sino pa yung tamad, siya pa yung ginagantimpalaan. Kayo po mga magulang, minsan guilty kayo dyan. Hindi po ba? Masyado nyo bine-baby yung inyong mga anak. Anong sinasabi nyo? Kawawa naman yung anak ko. Sinong pinaparusahan nyo madalas? Yung mga masisipag nyong anak. Yung mga walang tigil na nagtatrabaho. Silang palagi nyong hinihingan ng pera, pinapakiusapan, sinasabihan, Nak, tulungan mo naman si Bunso. Wala na naman pera. May anak na. Wala pang trabaho. Sige naman. Hindi na nga nakapag-asawa. Siya pang bumibit-bit, nagdadala, nagpupusan sa pamilya. Alam niyo po, bakit merong mga tao ang nagiging tamad? Hindi lang dahil pangit ang ugali nila. Pero merong mga tao piniling maging tamad. Bakit? Nagsawa, napagod. Kasi palaging sila na lang yung nagtatrabaho. My dear friends, reward the active, the diligent, the ones who work hard. Yan po yung pinakita sa kwento ng ating Panginoon. The parable of the golden coins, the parable of the talents. Biniyayaan ng mas marami pa yung mga nagnegosyo. Pero yung walang ginawa doon sa pinagkatiwalang ginto sa kanya, pinarusahan siya, pinagalitan siya. Tandaan niyo po, naiinis ang Diyos sa mga tamad. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong walang ginagawa. Di ka ba maiinis? Merong mga iba dyan, nagpapaganda lang. Pero gusto naka-iPhone. Di po ba? Meron dyan, may mga anak na, may baby na. Pero anong ginagawa? Gusto maghapon, nakahiga. Nanonood lang ng TikTok. At mas malala, yung mga iba, hindi na nga nagtatrabaho. Inuubos pa ang pera nila sa kakasugal. Di po ba? Walang tao ang natutuwa sa mga taong walang ginagawa. At mas malala pa, yung kakaunti pang nasa kanila, sinasayang pa nila, nilulustay nila. Basahin niyo man po, kahit sa sulat ni San Pablo, galit sa mga tamad. Anong sabi ni San Pablo? Yung mga hindi nagtatrabaho, huwag niyong pakainin. Kasi nung unang panahon, ang mga unang Kristiyano kala nila, magugunaw na ang mundo, matatapos na ang panahon, paparating na daw si Jesus. Bakit pa nga sila magtatrabaho kung mawawala din ng lahat? Walang saysay, hindi po ba? Kaya, imbis na magtrabaho, naghintay na lang. Naging pabigat, umaasa sa iba. Pero tignan niyo po, ano ang sabi ni San Pablo? Kahit na may katapusan, paparating na ang Panginoon, magtrabaho kayo. Dahil yan ang utos din ng ating mahal na Diyos sa atin nung tayo ay ginawa niya, that we should bear fruit
and multiply. That we should work the land that God has created. Kung ang Diyos na gumawa sa atin, marunong magpagod, magtrabaho, tayo pa kaya mas padapat tayong magpagod at magsipag. Ano po ang dahilan bakit po yung mga tao ngayon nagkakasakit? Hindi po dahil may virus o bakterya. Sabi po ng doktor, ang pinakadahilan ng pagkakasakit ng tao at bakit namamatay siya dahil sa mga maling pinipili niya. At anong ibig sabihin ng maling pinipili? Wrong lifestyle. Dahil ginawa ng Diyos ang katawan na ito na malakas, na magtatagal. Pero dahil sa mga maling pinipili natin, humihina ang ating pangangatawan, humihina ang ating mga organs. Kung malakas po ang inyong pangangatawan, kahit na may virus, kahit na may bakterya, expel po niya, ilalabas niya. At ano po yung maling lifestyle o pinipili natin palagi? Katamaran. Ano pong ibig ko sabihin? Tignan niyo po. Nung unang panahon, dahil wala pa naman po mga sasakyan, kung gusto mong puntahan yung mga kamag-anak mo o yung kaibigan mo, anong gagawin mo? Maglalakad ka. Di po ba? Pero ngayon, napakamura po ng mga e-bike. Kahit magkano lang po makakabili kayo. Isang kanto lang, mag-e-bike pa. Dahil po meron ng escalator, meron na pong elevator. Aba, ayaw nang umakyat sa hagdanan. Tinatamad na. Kaya po, tingnan yung mga tuhod natin. Sumasakit. Sumasakit po yung mga paa natin. Di po ba? Nung unang panahon, makikita mo mga tao pag umaga, lumalabas na. Anong ginagawa? Nagpapaaraw. Ngayon, ayaw na magpaaraw. Bakit? Masisira yung kompleksyon. Yung mga maliliit na bata, yung mga sanggol, di po ba? Binibilad sa araw. Kaya nga po, yun yung dahilan para tumibay yung buto, lumakas sa resistensya. Yung mga nanay po sa inyo, binibilad nyo pa ba sa araw? Hindi na. Ano yung sinasabi? Ay, yung baby ko, iitim. Di po ba? Gusto yung kanilang balat, puti. Pero ang ibig sabihin, pag puti yung balat mo, anemic ka. Ibig sabihin, may sakit ka. Ano po bang kulay ng mga vampira kung hindi puti? Bakit gusto natin magkulay vampira? Ano po ang dahilan bakit nagkakasakit ang napakaraming tao? Hindi na healthy ang ating kinakain. Dahil nung unang panahon, pag gusto mo ng sinigang, anong gagawin mo? Diba? Kukuha ka ng mga ingredients ng gulay, lulutuin mo. Pero ngayon, gusto mo na sinigang, anong gagawin mo? Bibili ka ng sinigang mix. Ano po yung sinigang mix? Kung hindi chemical. Nung unang panahon, kukuha ka na sampalok, susungkitin mo, akyat ka pa ng puno, kailangan mo pang pisilin, kailangan mo pang mag-effort. Kasama yan, pagpapawisan ka. Aba ngayon, napakadali. Bubuksan mo lang, lalagyan mo ng sinigang mix, chemical, pinapasok sa katawan. Ang dami mga tao. Hindi umaabot ng senior, nagkakasakit, yung iba namamatay. Bakit? Katamaran. At ganyan din po ang mangyayari sa ating mga kaluluwa. Hindi maliligtas ang kaluluwa ng taong tamad. Tandaan niyo po yan. Hindi naman tayo kailangan magpakapagod na magpakapagod. Huwag mo naman papatayin ang iyong sarili. Just accomplish one very important and meaningful thing in your life every day. Kahit 1% lang, kahit isang bagay lang, ang gawin mo araw-araw. Sapat na yon. Be better today than yesterday, even if that is just 1%. Bakit po? Dahil ipunin mo yung 1% yun araw-araw. Kung nagpapakabuti ka, nagpapakagaling ka, in 365 days, ano po yung 1%? That is 365% that you are better. Kaya, yan po yung ating bigyan ng pansin. Kahit ng 1% lang, pagpaguran natin, ayusin natin ang ating buhay araw-araw. Remember, my dear friends, there is no secret shortcut to success. Because if you're trying to find a shortcut to your success, you will cut short your success. Wala pong madaling paraan, daan, papunta sa langit. At ang sabi nga ng santo, ang hagdanan papunta sa langit ay ang krus ni Kristo. Ano ang krus ni Kristo? Yan ay paghihirap at pagsubok. Matuto tayong yumakap sa mga kapaguran ng ating buhay. At maniwala tayo at magtiwala. Pag nakikita ng Diyos na ikaw ay tapat, ikaw ay pagpapalain. God blesses the active, the diligent, those who work hard. So work hard for one thing, and God will reward you abundantly.